Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang babae at sa hangganan ng kanyang pagmamahal? Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko tagapakinig. Samahan niyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng pait, pagbangon at pag-asa. Sabi nila, ang pinakamasakit na paglisan ay hindi ang pag-alis ng isang tao, kundi ang manatili sa isang relasyong matagal ka nang iniwan. Paano kung ang tanging paraan para muling mabuo ang iyong sarili ay ang tuluyang pagdurog sa mundong minsan mong inakalang sayo? Sa loob ng malawak at malamig na study room, ang tanging maririnig ay ang marahas na kaluskos ng pluma sa ibabaw ng makapal na papel. Ang bawat letra, bawat kurba ng pangalan ni Hiraya Alcantara ay isinulat niya ng may bigat at diin. Ito na ang huli. Ang huling pirma na magtatapos sa 7 taon ng kasal na naging isang magandang panaginip bago ito naging isang napakahabang bangungot. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit buo ang kanyang loob. Ang pluma na hawak niya ay regalo sa kanya ni Dante noong kanilang unang anibersaryo. Isang Montblanc pen, simbolo raw ng kanilang isusulat na magandang kinabukasan. Ngayon, ang mismong panulat na yon ang ginagamit niya para burahin ang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa ibabaw ng papel kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa. Dante Illustre. Hindi nito binura ang tinta. Sa halip, tila mas lalo nitong pinatingkad ang katotohanan. Tapos na. Hindi na niya kailangan pang makita ang larawan. Nakaukit na yon sa kanyang isipan. Paulit-ulit na ipinapalabas na parang isang sirang plaka. Ang larawan ni Dante at Marikit Soliman sa isang high-profile event. Nakangiti si Dante, ang mga matay may kislap na matagal nang hindi nakikita ni Hiraya para sa kanya. At sa leeg ni Marikit, nakasabit ang kwintas na si Hiraya mismo ang gumawa. Ang disenyo ay personal. Bawat detalye ay may kahulugan na tanging sila lang ni Dante ang nakakaalam. Ipinangalan pa nga niya itong ang ating walang hanggan. Ngunit heto, ang simbolo ng kanilang walang hanggan ay nasa leeg na ng iba. Ipinapangalandakan sa buong mundo na parang isang tropeyo. Iyon ang huling sampal, ang huling patak na umapaw sa baso ng kanyang pagtitiis. Hindi ang mga gabi na umuuwi si Dante na amoy pabango ng ibang babae. Hindi ang mga kaarawan at anibersaryo na kinalimutan nito. Hindi ang malamig na pakikitungo ng buong pamilya Illustre, kundi ang paglapastangan sa kanyang sining, sa kanyang kaluluwa. Isinara ni Hiraya ang folder ng annulment papers nang may kasamang lakas. Sa wakas, pagkatapos ng 7 taon, naramdaman niya muli ang pagmamay-ari sa kanyang sarili. Bumukas ang pinto ng study room. Pumasok si Dante, arogante at walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Suot niya ang isang mamahaling suit, tila kagagaling lang sa isang mahalagang pagpupulong. Napako ang tingin niya sa folder na nasa ibabaw ng lamesa. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon, na para bang tinatanong niya lang kung anong ulam para sa hapunan. Hindi sumagot si Hiraya. Itinulak niya lang ang folder palapit sa gawin nito. Binuksan ito ni Dante. Tiningnan niya ang mga papel, ang pirma ni Hiraya. Walang gulat sa kanyang mga mata. Sa halip, isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi na puno ng pang-iinsulto. Hiraya! Hiraya! Akala ko ba matalino ka? Sabi niya. Binitawan ang mga papel na parang basura. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, ang buhay na ito, ang karangyaan, nakatitig lang si Hiraya sa kanya, ang mga matay tuyo na sa luha. Ang natitira na lang ay isang malawak na kawalan. Ibinigay mo sa akin ang lahat, mahinang sagot niya, maliban sa bagay na pinakaimportante, ang respeto. Tumawa si Dante, isang tawang nakakayanig sa buong silid. Respeto?
Huwag mo akong patawanin. Ikaw ang dapat magbigay ng respeto. You are an illustre now. May responsibilidad ka sa pangalang yan. Hindi na ngayon. Maring sabi ni Hiraya. I am Hiraya Alcantara. At yun lang. Lumapit si Dante sa kanya. Ang mukha'y nagdidilim sa galit. Talaga? At anong gagawin mo? Saan ka pupulutin? Let me remind you. Everything you have, everything you are, is because of me. Hinawakan niya ang baba ni Hiraya at pilit na itinaas. Sino ka ba kung wala ang pangalang ilustre? Ang tanong na yon. Ang tanong na yon ang palaging bumubulong sa kanyang isipan sa loob ng 7 taon. Pero ngayon, may sagot na siya. Marahan niyang inalis ang kamay ni Dante sa kanyang mukha. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot. Awa ang nakita niya. Awa para sa lalaking nasa harap niya at awa para sa sarili niya noon. Tapos na ako, Dante. Sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit hindi matitinag. Tapos na ang pagiging anino mo. Iniwan niya si Dante na nakatayo roon, natigilan. Naglakad si Hiraya palabas ng silid, palayo sa lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, palayo sa buhay na unti-unting pumatay sa kanyang pagkatao. Nasa kalagitnaan na siya ng grand staircase nang marinig niya ang malakas na tunog ng isang bagay na nabasag mula sa study room, sinundan ng isang malutong na pagmumura. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagbaba. Nang marating niya ang kanyang silid, kinuha niya ang isang maliit na maleta na inihanda na niya kagabi. Ilang pirasong damit at ang kanyang luma, medyo gasgas ng toolkit para sa paggawa ng alahas. Iyon lang ang dadalhin niya. Iyon lang naman talaga ang tunay na sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na kilalang-kilala niya ang lumabas sa screen, isang numero na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso sa tuwing tatawag ito. Doña Esmeralda Ilustre. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din niya ito. Hindi niya kailangang magtago. Hello po. Magalang niyang bati. Walang pagbati ang isinagot sa kabilang linya. Tanging isang boses na kasing lamig ng yelo. Nakausap ko ang anak ko. Itigil mo ang kahibangan na ito, Hiraya. Huminga ng malalim si Hiraya. Hindi po ito kahibangan. Ito po ang desisyon ko. Narinig niya ang isang nakakakilabot na katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Doña Esmeralda. Ang bawat salita ay tila patalim na tumatagos sa pandinig ni Hiraya. Binibigyan kita ng isang huling pagkakataon para bawiin ang katangahan na ito. Ang sabi ng matandang babae. Ang boses ay walang anumang bahid ng emosyon na siyang lalong nagpadama ng panganib. Isipin mong mabuti, Hiraya. Ang pamilyang ito ang nagbigay sa iyo ng lahat. At kaya rin naming bawiin ang lahat. Bago pa man makasagot si Hiraya, nagpatuloy ito. Umayos ka. Kung hindi, huminto ito saglit. Tila pinipili ang pinakamasakit na mga salita. Pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ang isang ilustre. Click! Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay kasing bigla at kasing talas ng isang sampal. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng kanyang malawak na silid. Hawak pa rin ang telepono sa kanyang tainga. Hindi siya gumalaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaang lumubog ang banta sa kanyang kamalayan. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang iyon ay naputol na. Ang laban ay opisyal nang nagsimula. Ang banta ni Doña Esmeralda ay hindi na natiling salita lamang. Alam yon ni Hiraya. Sa 7 taon niyang pagiging manugang nito, napatunayan niyang ang salita ng matriarka ng pamilya Ilustre ay batas. Isang batas na kayang bumali at sumira ng sinuman. Ngunit sa halip na matakot,
Isang matibay na pader ang tila itinayo sa paligid ng puso ni Hiraya. Ang banta ay hindi na nakakapasok. Ito ang huling patunay na tama ang kanyang desisyon. Hindi kalayaan ang ibinigay sa kanya ng kasal na ito, kundi isang gintong hawla. At ngayon, oras nang sirain ang mga rehas, bit-bit ang kanyang maliit na maleta. Naglakad siya palabas ng silid. Bawat hakbang pababa sa malawak na hagdanan ay may bigat. Ang mga larawan ng pamilya ilustre na nakasabit sa dingding ay tila mga matang mapanghusga na sumusunod sa kanya. Ang mga mamahaling florera, ang mga antigong kasangkapan, lahat ng bagay na dati parte ng kanyang tahanan ay ngayoy tila mga estranghero. Pagdating niya sa paanan ng hagdanan, naroon na sila. Dalawang lalaking nakasuit. Ang mga muka ay walang emosyon na para bang mga estatwa. Sa likod nila, naroon ang head butler ng mansyon, si Mang Lando, na nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang awa. "Ma'am Hiraya," magalang na sabi ng isa sa mga lalaki, ngunit ang boses ay kasing tigas ng bakal. "May utos po si Doña Esmeralda." Tumango si Hiraya. "Alam ko." Lahat po ng credit cards at bank accounts sa ilalim ng pangalan ninyo bilang isang ilustre ay frozen na po. Ang sasakyan ay kukunin na rin namin. At tumingin ito sa maliit na maletang hawak ni Hiraya. Ayon po sa utos, tanging mga personal na gamit na dala ninyo bago kayo ikasal ang maaari ninyong ilabas. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. "Huwag kayong mag-alala," sagot niya. "Ang laman ng maletang ito ay ang tanging bagay na tunay na sa akin." Naglakad siya patungo sa malaking pinto. Walang sino man ang pumigil sa kanya. Ngunit pagbukas niya nito, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Dala ng hangin na tila humahagupit sa kanyang mukha. At sa labas ng gate, doon niya nakita ang pinakahuling insulto. Ang mga security guard, sa utos ng mga lalaking nakasuit, ay kinuha ang kanyang maleta at walang awang inihagis ito sa labas, sa basang semento. Thud. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga gamit ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Klang! Isinara ang malaking bakal na gate sa kanyang harapan. Naiiwan siyang nakatayo sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, kaharap ang mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngayon, isa na lang itong dambuhalang monumento ng kanyang mga kabiguan. Nagsimulang mabasa ang kanyang damit. Ang lamig ay unti-unting gumapang sa kanyang mga buto. Kinuha niya ang kanyang maleta at nagsimulang maglakad palayo. Walang tiyak na patutunguhan. Sinubukan niyang buksan ang kanyang wallet. Kinuha rin pala nila. Ang tanging natira ay ang kanyang luma at personal na telepono na palagi niyang itinatago at ilang pirasong pera sa bulsa ng kanyang damit. Habang naglalakad sa ilalim ng ulan, sinubukan niyang tawagan ang mga taong inakala niyang kaibigan, ang mga asawa ng business partners ni Dante, ang mga sosyalera na palagi niyang nakakasama sa mga party. Ang una si Clarice, hindi sinagot ang tawag, diretso sa voicemail. Ang pangalawa, si Bianca, sinagot ito, ngunit nang marinig ang boses ni Hiraya, bigla itong nagdahilan. "Oh, Hira, sorry, I'm in a meeting. Call you back." Alam ni Hiraya na hindi na ito tatawag. Ang pangatlo, si Amanda, ay ang pinakamasakit. "Hiraya, I heard what happened," sabi nito sa pabulong na boses. "I'm sorry pero hindi ako pwedeng madamay dito. You know how powerful the Illustres are." At ibinaba nito ang telepono. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang mga taong nakangiti sa kanya kahapon ay ang mga taong tumatalikod sa kanya ngayon. Sa wakas, sumilong siya sa isang waiting shed, nanginginig sa ginawat kabiguan. Umupo siya sa malamig na bakal na upuan, niyakap ang sarili habang pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan
Ang mga ilaw nito'y nagkakalat sa basang kalsada. Wala na. Wala na siyang matatakbuhan. Naramdaman niya ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang pisngi, kasabay ng malamig na patak ng ulan. Dito na ba magtatapos ang lahat? Sa isang waiting shed, basang-basa, at walang katao-tao sa mundo na malalaptan, bigla, nahinto ang pagpatak ng ulan sa kanyang ulunan. Nagtaka siya. Malakas pa rin ang buhos ng ulan sa paligid. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Isang itim na payong ang nakatabing sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang kamay na may hawak nito pataas sa braso hanggang sa marating niya ang isang mukha. Isang mukhang pamilyar. Isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Ang mga matang iyon, mabait, puno ng pag-aalala. Hira? Ang boses na iyon, tumagos iyon sa ingay ng ulan, sa lamig na bumabalot sa kanya. Isang boses mula sa nakaraan. Sinag? Bulong niya, hindi makapaniwala. Si Sinag Mendoza, ang kanyang matalik na kaibigan sa kolehiyo, ang kaisa-isang taong nakakita sa kanyang talento bago pa man dumating si Dante sa buhay niya. Hindi nagsalita si Sinag. Nakita niya ang lahat sa kalagayan ni Hiraya, ang basang damit, ang maleta sa tabi, ang mga luhang hindi na nito mapigilan. May lungkot at galit sa mga mata ni Sinag, ngunit higit sa lahat, may pag-aalala. Inilahad nito ang kanyang kamay. Tara, sabi niya sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses. Umalis na tayo dito. Dinala siya ni Sinag sa isang maliit ngunit maaliwalas na coffee shop na hindi kalayuan. Kapihan Payapa ang nakasulat sa karatula. Pumasok sila sa loob at sinalubong sila ng amoy, ng bagong timplang kape at ng mainit na hangin. Pinaupo siya ni Sinag sa isang sulok at bumalik ito, dala ang isang malinis na tuwalya at 2 tasa ng mainit na kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Tahimik lang siyang tinanggap iyon. Ang init ng tasa ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Hindi nagtanong si Sinag. Hinayaan lang niya si Hirayang humigop ng kape, huminahon, at damhin ang init at kapayapaan ng lugar. Iyon ang kailangan ni Hiraya. Hindi awa, kundi katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, si Hiraya na ang bumasag sa katahimikan. Paano mo ako nahanap? Tumingin si Sinag sa labas ng bintana, sa humihinang ulan. Hindi kita hinahanap, sagot niya. Nagkataon lang, o baka hindi. Ibinalik niya ang tingin kay Hiraya, at ngayon, may determinasyon na sa kanyang mga mata. Nakita ko ang mga balita online, ang tungkol sa party, at kay Marikit. Yumuko si Hiraya. Ang kahihiyan ay muling gumapang sa kanya. Ngunit umiling si Sinag. Lumapit ito ng kaunti. Ang boses ay seryoso. Hira, alam ko ang lahat. At sa tingin ko, oras na para bawiin mo kung ano ang sayo. Nag-angat ng tingin si Hiraya, naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin? Wala nang natira sa akin, Sinag. Kinuha na nila ang lahat. Hindi lahat, mariing sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga kamay ni Hiraya, ang mga kamay na kayang lumikha ng sining. Hindi nila kayang kunin ang talento mo. Huminto ito saglit, at ang sunod niyang sinabi ang nagpatigil sa mundo ni Hiraya. Panahon na para ipaglaban mo ang mga ninakaw nila. Simulan natin sa mga disenyo mo. Nakatayo si Dante sa gitna ng kanyang study room, pinagmamasdan ng basag na kristal na baso sa sahig. Ang mamahaling scotch na kasing edad ng kanyang ama ay kumakalat na parang gintong dugo sa ibabaw ng makintab na nara. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Hiraya bago ito tumalikod, kalmado, determinado, at higit sa lahat walang takot. Sino ka para talikuran ako? Ang tanong ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang sigaw na hindi niya kayang isatinig. 7 taon. 7 taon niyang hinubog si Hiraya
para maging perpektong asawa ng isang ilustre. Tahimik, maganda, masunurin, isang palamuti na maipagmamalaki niya sa publiko. Isang babaeng alam ang kanyang lugar. Pero ang babaeng umalis kanina ay iba. Ang mga mata nito'y may apoy na ngayon niya lang nakita. At iyon ang kinasusuklaman na niya. Ang pagbabago, ang pagsuway. Dinampot niya ang kanyang telepono at mabilis na pinindot ang isang numero mula sa kanyang paborito. Isang ring lang, sinagot na agad ito. Dante, mahal? Ang boses sa kabilang linya ay malambing at puno ng pagnanasa. Si Marikit. Nasaan ka? Maikli at mariing tanong ni Dante. Sa kondo ko, naghihintay sa'yo. May problema ba? You sound tense. Ginawa na niya, sabi ni Dante. Ang panga ay naninigas. She signed the papers. Iniwan na niya ako. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang malambing na tawa ang narinig ni Dante. Oh, finally! Hindi ba't yan naman talaga ang gusto natin? Congratulations, mahal. Malaya ka na. Ang salitang malaya ay hindi nagdulot ng kapanatagan kay Dante. Sa halip, lalo nitong sinindihan ang kanyang galit. Siya dapat ang magdedesisyon. Siya dapat ang mang-iiwan. Hindi siya ang iniiwan. Papunta na ako, sabi niya, at ibinaba ang tawag. Hindi nagtagal, pumarada ang sports car ni Dante sa harap ng isang mamahaling kondominium sa puso ng lungsod ng Diwa. Ang penthouse unit ni Marikit ay regalo niya rito. Isang pugad na malayo sa mapanuring mga mata ng kanyang ina at sa malamig na presensya ni Hiraya. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Marikit. Nakasuot ito ng isang manipis na sutlang roba, ang buhok ay nakalugay, at ang bango ng kanyang pabango ay agad na kumapit sa hangin. Inakap siya nito ng mahigpit. I'm so happy for you. For us. Bulong nito sa kanyang tenga. Dinala siya ni Marikit sa sofa. Inabutan siya nito ng isang baso ng wine. Naupo ito sa tabi niya. Ang isang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang dibdib na para bang pinapakalma ang isang mabangis na hayop. Hayaan mo na siya, Dante, sabi ni Marikit. She never deserved you anyway. Palagi siyang malamig, palaging malungkot. Hindi niya nakikita kung gaano ka kadakila. Pero ako, tumingin ito sa kanya. Ang mga matay nagniningning sa pagsamba. Nakikita ko. Ito ang kailangan ni Dante. Ang paghanga. Ang pagpapatunay na siya pa rin ang makapangyarihan. Na ang pag-alis ni Hiraya ay hindi isang kawalan, kundi isang pagpapala. Hinalikan niya si Marikit. Isang halik na gutom at marahas. Isang paraan para burahin ang imahe ni Hiraya sa kanyang isipan. At tinugon iyon ni Marikit nang may parehong sidhi. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay si Marikit. May ngiti sa mga labi. Teka, may ipapakita ko sa'yo, sabi nito. Tumayo at kinuha ang kanyang tablet mula sa isang coffee table. Bumalik ito sa tabi niya. Isang bagong disenyo para sa susunod kong koleksyon. Ipinakita niya kay Dante ang isang digital sketch ng isang pares ng hikaw. Ang disenyo ay elegante at komplikado. Inspirado sa mga dahon ng gabi na may mga maliliit na diamante na kumikinang na parang hamog sa umaga. Tinitigan yun ni Dante. May kung anong pamilyar sa mga guhit sa daloy ng mga linya. Ito'y may katangiang katulad ng mga lumang gawa ni Hiraya, ngunit mas matapang, mas pang-komersyal. Maganda, sabi ni Dante, tumatango. Very marketable. Salamat, sabi ni Marikit. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Alam mo naman, malaki ang naitulong ng mga lumang sketchpad na ibinigay mo sa akin. Ang dami kong nakuhang inspirasyon. Idiniin niya ang salitang inspirasyon, kasabay ng isang makahulugang kindat. Ngumisi si Dante. Naaalala niya ang araw na yon.
Ang lumang baul ni Hiraya kung saan nakatago ang mga sketchpad nito mula pa noong kolehiyo. Mga disenyo na puno ng pangarap pero kulang sa kislap. Sa tingin niya, kinuha niya ang isa at ibinigay kay Marikit. Para may mapaglaruan ka, sabi niya noon. Hindi niya iyon nakita bilang pagnanakaw. Para sa kanya, iyon ay isang matalinong desisyon. Ang talento ni Hiraya na nasasayang lang sa pagiging asawa ay napakinabangan ni Marikit na mas may ambisyon at talino sa negosyo. Sa isip niya, tinulungan pa nga niya si Hiraya. Magaling ka talaga, mahal. Sabi ni Dante, hinahaplos ang buhok ni Marikit. You know how to turn dreams into profit. Of course, sagot ni Marikit, lalong isiniksik ang sarili kay Dante. At ngayong wala na ang asawa mo, wala nang hahadlang sa atin. Pwede na nating ipagsigawan sa buong mundo ang tungkol sa atin, ang partnership natin, sa negosyo at sa lahat ng bagay. Ang ideya ay nagustuhan ni Dante. Siya at si Marikit, isang power couple, mas bagay, mas nakakakilig, mas makapangyarihan. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Dante. Isang hindi rehistradong numero. Kinunutan niya ito ng noo, ngunit sinagot din. Mr. Illustre, sabi ng isang boses lalaki sa kabilang linya, professional at diretso. Ito ang private investigator na inupahan niya, ilang oras lang ang nakalipas para subaybayan si Hiraya. Anong balita? Tanong ni Dante. Tumayo at lumayo ng kaunti kay Marikit. May update po ako sa subject. Pagkatapos po siyang palabasin sa mansyon, nakita po siyang sumilong sa isang waiting shed sa may Acacia Avenue. Good. Isip ni Dante, hayaan siyang magdusa. Pero may sumundo po sa kanya, pagpapatuloy ng investigador, na wala ang nangisi sa mukha ni Dante. Sino? Isang lalaki po. Dinala niya ang subject sa isang coffee shop na pag-aari rin niya. Ang pangalan po ng coffee shop ay Payapa. Nagsalubong ang kilay ni Dante. Isang lalaki? Sino ang lalapit sa isang babaeng itinakwil na ng mga ilustre? Kilalanin mo kung sino yan, utos ni Dante. Ang boses ay nagbabadya ng panganib. Nagawa ko na po, sir. Mabilis na sagot ng investigador. Ayon po sa aming paunang pagsisiyasat, ang pangalan po ng lalaki ay... Nagkaroon ng isang maikling paghinto na para bang binabasa ng investigador ang isang file. Ang pangalan niya ay Sinag Mendoza. Ang mga salita ni Sinag ay tila isang susi na nagbukas sa isang silid sa puso ni Hiraya na matagal na niyang isinara. Ang silid kung saan nakatago ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagkahumaling sa sining, ang kanyang tunay na pagkatao. Ang mga disenyo ko, ulit ni Hiraya, ang boses ay halos pabulunga. Ang ideya ay tila napakalayo, halos imposible. Tumango si Sinag, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pananalig. Oo, Hira, ang talento mo. Iyon ang isang bagay na hindi nila kayang agawin. Iyon ang kapangyarihan mo. Sa tulong ni Sinag, nakahanap si Hiraya ng isang maliit na apartment na may ekstrang kwarto na pwede niyang gawing pansamantalang workshop. Ang apartment ay simple lang, malayong malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga ilustre. Ngunit para kay Hiraya, ito ay isang palasyo. Dito, malaya siya. Dito, siya ang reyna. Ang unang ilang araw ay mahirap. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga anino ng nakaraan ay palaging bumibisita sa gabi. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang paghila ng kalungkutan, tinitingnan niya ang kanyang mga kamay. At pagkatapos, kinukuha niya ang kanyang mga gamit. Ang kanyang lumang toolkit. Ang bawat piraso, ang pluma, ang martilyo, ang pansipit, ay pamilyar sa kanyang palad. Binuksan niya ang kanyang maleta at inilabas ang mga natitirang materyales na naisalba niya. Ilang piraso ng silver
mga semi-precious stones, at mga rolyo ng tansong alambre. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, umupo si Hiraya sa kanyang mesa, hindi para pirmahan ang mga papeles, para sa isang charity event o planuhin ang menu para sa isang party, kundi para lumikha. Sa una, nanginginig ang kanyang mga kamay. Naninibago. Ang mga daliri na nasanay sa paghawak ng mga tasa ng tsa ay ngayon kailangang muling matutong yumupi ng matigas na metal. Ngunit unti-unti, bumalik ang lahat. Ang alaala ng bawat teknik, ang pakiramdam ng bawat material. Ito ay parang pagbibisikleta, isang bagay na hindi mo malilimutan. Hinayaan niyang dumaloy ang lahat ng kanyang sakit, galit at pighati mula sa kanyang puso, pababa sa kanyang mga braso at palabas sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang bawat pukpok ng martilyo ay isang pagpapalaya sa galit. Ang bawat pagpilipit ng alambre ay isang paghilom ng sugat. Ang bawat pagkinang ng bato ay isang bagong pag-asa. Hindi siya gumagawa ng alahas. Lumilikha siya ng panibagong buhay mula sa mga piraso ng kanyang nawasak na puso. Pagkalipas ng 1 linggo, may natapos siyang 5 piraso. Isang pares ng hikaw na hugis dahon, isang kwintas na may batong bughaw na tila isang patak ng luha, isang sing-sing na may disenyong alon. Ang bawat isa ay simple, ngunit puno ng damdamin. Bawat isa ay may kwento. Dumating si Sinag sa kanyang apartment, dala ang isang kahon ng pizza at 2 bote ng soda. Ito na ang naging ritual nila gabi-gabi. Kinakamusta siya nito, tinitiyak na kumakain siya, at binibigyan siya ng espasyo para magtrabaho. Nang makita ni Sinag ang mga natapos na alahas na nakalatag sa isang itim na tela sa mesa, natigilan ito. Lumapit siya, ang mga matay puno ng paghanga. Hira, bulong niya. Ang mga ito, ang ganda. Salamat, sabi ni Hiraya. Isang maliit, ngunit totoong nangiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. Hindi, umiling si Sinag. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang sila maganda. Buhay sila. May kaluluwa. Kinuha ni Sinag ang kanyang telepono. Kailangan makita ito ng mundo, sabi niya, at nagsimulang kunan ng litrato ang bawat piraso. Ang paraan ng pagkuha niya ng anggulo, ang paglalaro sa ilaw, halatang may alam siya sa photography. Tutulungan kitang gumawa ng isang online page, sabi ni Sinag, puno ng sigasig. Isang maliit na tindahan sa Instagram, sa Facebook, para masimulan mo. Sa tingin mo, may bibili? Nag-aalangang tanong ni Hiraya. Ang anino ng pagdududa na itinanim ng mga ilustre sa kanyang isipan ay naroon pa rin. Tumingin si Sinag sa kanya, ang mga matay seryoso. Hira, maniwala ka sa akin. Ang mga taong nakakakita ng tunay na ganda, bibili sila. Pinangalanan nila ang page na Mga Hiyas ni Hiraya. Hiraya's Jewels. Simple. Personal. Totoo. Ining-upload ni Sinag ang mga litrato, sinamahan ng mga maikling description na isinulat ni Hiraya para sa bawat piraso. Pagkatapos, umupo sila at naghintay. Lumipas ang 1 oras. 2. Walang nangyari. Nagsimulang kabahan si Hiraya. Sabi ko na nga ba, walang may gusto sa gawa ko. Nang akma na siyang magsasabing itigil na lang nila, biglang tumunog ang telepono ni Sinag. Ting! Isang tunog na hindi pamilyar kay Hiraya. Ang tunog ng isang notification mula sa page. Pareho silang napatingin sa screen. Isang mensahe. Hi! Available pa po ba yung teardrop necklace? How much po? Nagkatinginan sila ni Sinag, ang mga matay ng lalaki sa gulat. Pagkatapos, sabay silang napasigaw sa tuwa. Isang sigaw na puno ng lunas at kagalakan. May bumili. Bulalas ni Hiraya, hindi makapaniwala. Sabi ko sa'yo Tawa ni Sinag, mas masaya pa kaysa kay Hiraya.
Ang gabing iyon, nasundan pa yon ng 2 pang mensahe. Sa pagtatapos ng gabi, 3 sa 5 piraso ang nabili. Hindi kalakihan ang halaga, sapat lang para makabili siya ng mga bagong materyales at makabayad sa upa. Ngunit hindi ang pera ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pakiramdam. Ang pakiramdam na ang isang bagay na nilikha ng kanyang mga kamay, isang bagay na nagmula sa kanyang puso, ay pinahalagahan ng ibang tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog si Hiraya ng mahimbing, walang bangungot, walang anino. Ang tanging naroon ay isang maliwanag na sinag ng pag-asa. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga gamit para ipadala sa kanyang mga unang customer, muling tumunog ang telepono ni Sinag na nakakonekta sa page. Ting! Isang bagong mensahe, ngunit iba ito sa mga nauna. Good morning. I saw your collection. I am very impressed, basa ni Sinag sa mensahe. My name is Beatrice Vanguardia, an event organizer. I would like to commission a custom-designed, exclusive piece, a statement necklace for a very important client. The budget is significant. Please let me know if you are interested. Natigilan si Hiraya. Beatrice Vanguardia, isa iyon sa mga pinakakilalang pangalan sa mundo ng mga high-end events. Ang isang komisyon mula sa kanya ay hindi lang malaking pera, ito ay isang pagkakataon. Isang malaking pagkakataon. Sinag, sabi ni Hiraya, ang puso niya'y kumakabog ng mabilis sa pananabik at kaba. Ito na ba yon? Ngumiti si Sinag, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Sa tingin ko, Hira, sabi niya, simula pa lang ito. Ang komisyon mula kay Beatrice Vanguardia ay parang isang malakas na hangin na nagtulak sa layag ng maliit na bangka ni Hiraya. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras, lakas, at pagkamalikhain sa pagbuo ng statement necklace. Ito na ang pagkakataon niyang patunayan, hindi lang sa mundo, kundi sa kanyang sarili, na ang talento niya ay totoo at may halaga. Naging kanlungan niya ang kanyang munting workshop. Sa bawat pagpukpok at paghinang, unti-unti niyang binubura ang mga masasakit na salita ni Dante, ang mapangmatang tingin ni Doña Esmeralda. Ang ingay ng kanyang mga kasangkapan ang naging musika na nagpatigil sa mga bulong ng nakaraan. Samantala, ang mga hiyas ni Hiraya ay unti-unti nang nakikilala. Dahil sa magagandang feedback mula sa mga naunang customer, dumami ang kanyang mga followers. Ang bawat bagong post ay dinadagsa ng mga puso at positibong komento. Ang maliit na sikat ng araw na sumilip sa madilim niyang mundo ay unti-unti nang nagiging isang maliwanag na umaga. Sa kabilang dako ng lungsod ng Diwa, sa isang marangyang opisina na may tanawin ng buong syudad, ang umagang ito ay hindi kasing ganda. Anong ibig mong sabihin na may sarili na siyang brand? Galit na tanong ni Marikit Soliman sa kanyang assistant habang ibinabagsak ang tablet sa ibabaw ng kanyang glass desk. Mga hiyas ni Hiraya? How pathetic! Sa screen ng tablet, nakabukas ang Instagram page ni Hiraya. Ang mga litrato ng simple ngunit eleganteng mga alahas ay tila isang insulto sa paningin ni Marikit. Nagsimula lang po ito 2 weeks ago, ma'am. Nanginginig na paliwanag ng assistant. Pero mabilis pong kumalat. May article na nga po sa isang maliit na fashion blog. Kinuyom ni Marikit ang kanyang mga kamao. Si Hiraya, ang babaeng palaging nasa anino niya noong kolehiyo, ang babaeng walang ambisyon, ang babaeng tinalikuran niya para makuha si Dante. Paanong nangyayari ito? Dapat ay nasa isang tabi lang ito, umiiyak at talunan. Hindi ang kakarampot na sales ni Hiraya ang kinagagalit niya, kundi ang atensyon, ang papuri, ang paghanga sa isang talentong matagal na niyang kinaiinggitan at sinubukang angkinin. Tawagan mo si Dante, utos niya. Now. Sa mansyon ng mga ilustre, si Doña Esmeralda ay kalmadong nagkakape sa kanyang hardin habang binabasa ang parehong fashion blog sa kanyang telepono. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha.
Walang bakas ng gulat o galit. Sa halip, isang malamig at mapanuring kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang langgam na sinusubukang umakyat sa pader. Bulong niya sa sarili. Kailangan lang tapakan bago pa ito makarating sa tuktok. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang public relations team. May ipapagawa ako sa inyo, sabi niya sa isang boses na hindi tumatanggap ng pagtutol. Isang kwento tungkol sa isang kaibigan na mga agaw ng disenyo. Ang atake ay dumating na parang isang biglaang bagyo. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pagpapakinis ng huling detalye ng kwintas para kay Miss Vanguardia, sunod-sunod na tumunog ang kanyang telepono. Mga notifikasyon. Ngunit hindi ito mga order o mga positibong komento. Binuksan niya ang kanyang Instagram at ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang page ay binabaha ng mga masasakit na komento. Manggagaya. Walang sariling utak. Kinopya lang ang designs ni Miss Marikit Soliman. Ang kapal ng mukha mong magnakaw ng gawa ng iba. Kasabay nito, nagtag sa kanya ang libu-libong tao sa isang post. Ang post ay mula sa isang sikat na troll account. Nagpapakita ng dalawang larawan, magkatabi. Sa kaliwa, isang disenyo mula sa bagong koleksyon ni Marikit. Sa kanan, ang isa sa mga unang hikaw na ginawa ni Hiraya. May pagkakahawig nga ang inspirasyon sa kalikasan, ang paggamit ng mga hubog na linya. Ngunit alam ni Hiraya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang kanyang disenyo ay orihinal. Subalit sa mata ng publiko na sanay sa mga makikinang at na-promote ng husto na gawa ni Marikit. Si Hiraya ang lumabas na kontrabida. Pagkatapos, lumabas ang pinakamasakit na dagok. Si Marikit mismo ay nag-post sa kanyang sariling account. Isang litrato niya na malungkot. May caption na puno ng pighati. Masakit isipin na ang taong itinuring mong kaibigan ay siya palang sasaksak sa iyo patalikod. Ang sining ay sagrado. Ang pagnanakaw nito ay parang pagnanakaw na rin sa iyong kaluluwa. Heartbroken on Artists for Integrity. Ang post ay naging viral. Libo-libong likes. Daan-daang komento ng pakikiramay para kay Marikit at galit para kay Hiraya. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang telepono. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ito ang lason. Ang lason ng paninira na kayang pumatay sa isang pangalan kahit gaano pa ito kalinis. Nang biglang tumawag ang telepono niya. Si Beatrice Vanguardia. Nanginginig niyang sinagot ito. "Hello, Miss Hiraya," sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi na kasing init ng dati. "I'm calling about the commissioned piece. Nakita ko ang mga balita online. I'm very sorry, but my client is very particular about her image. We cannot afford to be associated with any kind of controversy. I have to cancel the order." Pero, hindi po totoo yun. Desperadong sabi ni Hiraya. "Kaya ko pong patunayan. I understand." Putol ni Miss Vanguardia. "But in this business, perception is reality. I'm sorry." At ibinaba nito ang telepono. Napaupo si Hiraya sa sahig na paliligiran ng kanyang mga kasangkapan at mga pira-pirasong metal. Ang kwintas na pinaghirapan niya, ang simbolo ng kanyang pag-asa, ay nakalatag sa kanyang mesa. Maganda, kumikinang, ngunit ngayon ay walang halaga. Sinubukan nilang sirain ang kanyang kasal, ang kanyang katatagan, ang kanyang pangalan. Ngayon, sinusubukan nilang sirain ang huling bagay na natitira sa kanya, ang kanyang sining. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang galit ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi niya naramdaman noon. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o kasal. Ito ay tungkol sa kanyang pagkatao. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Naglakad siya patungo sa isang lumang baul sa sulok ng kanyang silid. Ang baul na naglalaman ng kanyang mga gamit
Mula pa noong kolehiyo, binuksan niya ito, mga libro, mga lumang litrato, at hinahanap niya ang isang bagay, ang kanyang pinakaunang sketchpad, ang pinaka-personal sa lahat, kung saan nakaguhit ang kanyang mga unang pangarap. Ngunit wala ito roon. Kinapa niya ang buong baul, itinapon ang mga laman nito sa sahig. Wala. At bigla, isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang baul na yon, palagi yung nasa mansyon, at sa loob ng 7 taon, iisang tao lang ang may sapat na pagkakataon at dahilan para buksan yon at kunin ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Ang kanyang asawa, si Dante. Ang realisasyon ay hindi isang dahan-dahang paglubog na pakiramdam. Ito ay isang biglaang pagsabog, isang marahas na liwanag na nagbunyag sa pinakamasakit na katotohanan. Hindi lang ang pag-ibig niya ang ninakaw, hindi lang ang 7 taon ng kanyang buhay, kundi ang kanyang kaluluwa, ang kanyang sining. Ang galit na naramdaman ni Hiraya ay hindi na mainit at mapusok. Ito ay malamig, matalas, at nakapokus. Wala ng luha, wala ng paghihinayang. Tanging isang nagyayelong determinasyon na malaman ang buong katotohanan. Gaano man ito kasakit, alam niya kung saan hahanapin si Dante. Gabi ng Biyernes, palagi itong nasa The Onyx Lounge, isang exclusive na bar para sa mga mayayaman at makapangyarihan, kung saan isinasara niya ang kanyang mga malalaking business deal. Nagsuot si Hiraya ng isang simpleng itim na bestida. Inayos niya ang kanyang buhok, naglagay ng kaunting kolorete sa mukha para itago ang pamumugto ng kanyang mga mata. Sa salamin, hindi niya nakita ang isang biktima. Nakita niya ang isang babaeng handa nang pumasok sa lungga ng leon. Bago umalis, kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang voice recorder app, at maingat na inilagay sa maliit na bulsa sa loob ng kanyang purse na may siwang para malinaw na makuha ang tunog. Pagdating niya sa The Onyx Lounge, agad siyang hinarang ng bouncer sa entrada. "Private event po, ma'am," sabi nito, nakataas ang kilay sa simple niyang kasuotan. "Sabihin mo kay Dante Ilustre, narito ang asawa niya," kalmadong sabi ni Hiraya. Hindi niya ginamit ang pangalang Alcantara. Ngayong gabi, gagamitin niya ang pangalang Ilustre sa huling pagkakataon. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng bouncer, puno ng pagtataka. Tumawag ito sa kanyang radio. Pagkatapos ng ilang sandali, pinapasok siya nito nang walang imik. Nakita niya agad si Dante. Nasa isang VIP booth ito sa sulok, napapaligiran ng mga kasosyo sa negosyo. At sa tabi nito, nakakapit sa braso niya na parang isang mamahaling palamuti, ay si Marikit. Naglakad si Hiraya palapit sa kanila. Ang mahinang usapan sa paligid ay unti-unting humina habang napapansin ng mga tao ang kanyang pagdating. Isang landas ang tila bumukas para sa kanya. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Natigilan si Dante nang makita siya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon. Gulat, inis at sa huli, isang aroganteng pagngisi. "Hiraya," sabi niya, tumatayo na para bang siya ang may-ari ng buong lugar. "What a surprise! To what do we owe this unexpected visit?" Hindi pinansin ni Hiraya si Marikit na nakatingin sa kanya ng may halong tagumpay at paghamak. Ang mga mata ni Hiraya ay nakapako lamang kay Dante. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang boses ay matatag. Tumawa si Dante. "Sa tingin ko, tapos na tayong mag-usap. Nasa mga abogado na natin ang lahat." "Hindi tungkol doon," sabi ni Hiraya. "Tungkol ito sa isang bagay na personal. Isang bagay na nawawala sa akin." Humakbang siya palapit. "Gusto kong mag-usap tayo. Tayo lang." Isang hamon. Sa harap ng kanyang mga kasosyo, alam ni Hiraya na hindi ito kayang tanggihan ni Dante nang hindi nagmumukhang duwag. Nagdilim ang mukha ni Dante. Sumenya siya sa kanyang mga kasama. "Excuse us for a moment." Dinala niya si Hiraya sa isang mas pribadong bahagi ng bar
Malapit sa isang balkonahe, ang ingay ay mas mahina na rito. Ano na namang drama ito, Hiraya? Inis na tanong ni Dante pagkaharap nila. Sinusubukan mo bang gumawa ng eksena para sirain ang reputasyon ko? Ang reputasyon mo? Ngumiti si Hiraya, isang ngiting walang kagalakan. Sa tingin ko, sapat na ang ginagawa mo para sirain yan ng mag-isa. Itinikom niya ang kanyang nangiti. Nasaan ang sketchpad ko, Dante? Natigilan si Dante. Ano ang pinagsasasabi mo? Ang pinakaluma kong sketchpad. Mula pa noong kolehiyo. Kulay maroon ng takip. May initial kong HA na nakaimbos sa sulok. Nasaan ito? Nakita ni Hiraya ang isang mabilis na kislap ng pagkataranta sa mga mata ni Dante bago ito muling naging malamig at arogante. Ewan ko. Malamang na itapon mo na. Ano bang pakialam ko sa mga lumang basura mo? Huwag mo akong gawing tanga, mariing sabi ni Hiraya. Alam kong kinuha mo. Ang tanong ay bakit? At kanino mo ibinigay? Ngunit alam na niya ang sagot. Tinitigan niya lang si Dante, naghihintay. Tila napagod na si Dante sa pagpapanggap. Sumandal siya sa pader at isang mapagmataas ng ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Uminom siya ng kanyang alak. Okay, fine. Pag-amin niya. Oo, kinuha ko at ibinigay ko kay Marikit. So what? Kahit inaasahan na niya, ang mga salitang yon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay muling nawala sa kanyang mga baga. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Tumawa si Dante, isang tawang puno ng pangmamaliit. Dahil nasasayang lang sa'yo. Ang mga disenyo mo, puro pangarap, puro emosyon. Walang commercial value. Si Marikit, alam niya kung paano gawing pera ang sining. Tinulungan ko lang siyang maghanap ng inspirasyon. Tumingin siya kay Hiraya na para bang isa itong hangal na bata. Sa totoo lang, dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin. At kay Marikit, we made your talent profitable. Mas magaling siya sa'yo, Hiraya, mas matalino, mas may ambisyon. Kaya siya ang pinili ko. Kaya siya ang nararapat sa tagumpay. Ang bawat salita ay isang patalim. Ang bawat pangungusap ay isang dagok. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa nila. Ito ay isang kompletong pagbura sa kanyang pagkatao. Isang pag-angkin sa kanyang kaluluwa. Pinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang purse, alam niyang ang maliit na pulang ilaw ng recorder ay patuloy na kumikislap. Sinasalo ang bawat nakalalason na salita. Ganoon pala, sabi ni Hiraya. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala nang sakit na mababasa roon. Tanging isang nakakakilabot na kapayapaan, ang huling piraso ng kanyang puso na umaasa pa sa katiting na kabutihan mula kay Dante ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Salamat sa paglilinaw ng lahat, sabi niya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Teka, sigaw ni Dante. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Hindi lumingon si Hiraya. Ako, sabi niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Tapos na. Nang makalabas siya ng bar at makalanghap ng sariwang hangin, hindi siya umiyak. Sa halip isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang katotohanan, gaano man kapait, ay nagpalaya sa kanya. Umuwi siya sa kanyang apartment. Naghihintay sa kanya si Sinag. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita nito ang lahat ng nangyari online. Hira, anong nangyari? Okay ka lang ba? Hindi sumagot si Hiraya. Nilapitan niya ito at ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Doon, sa init ng yakap ng kanyang kaibigan, sa wakas ay bumuhos ang kanyang mga luha. Luha hindi ng pagkatalo, kundi ng paglaya. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. May kailangan kang malaman, sabi niya kay Sinag. Ang boses ay nanginginig pa. Alam ko na. Mahinang sagot ni Sinag. At sa mga mata nito,
Nakita ni Hiraya ang isang pamilyar na lungkot at pagsisisi. May kasalanan din ako, Hira. Pag-amin ni Sinag. May isang bagay na matagal ko nang dapat sinabi sa'yo. Kinuha ni Sinag ang isang maliit na kahon mula sa kanyang estante. Binuksan niya ito sa harap ni Hiraya. Sa loob, nakalagay ang isang maliit na tropeo na gawa sa kristal at sa ilalim nito, isang sobre. Noong huling taon natin sa kolehiyo, nagsimulang magkwento si Sinag. Naaalala mo ba yung paborito mong disenyo? Yung perlas ng silangan? Lihim kong isinali yon sa isang national design competition. At nanalo ito, Hira. Nanalo ka. Kinuha niya ang sobre at inabot kay Hiraya. Ito ang premyo. Hindi ko ginastos ni isang kusing. Itinago ko lahat. Naghihintay sa araw na magiging handa ka ng kunin ito. Nakatitig si Hiraya sa tropeo, sa sobre. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang isang tagumpay na hindi niya alam na nangyari. Isang pagkilala na ipinagkait sa kanya. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang puso ay puno ng nag-uumapaw na emosyon. Ang taong nasa harap niya, ang lalaking palaging naniniwala sa kanya, kahit noong siya mismo ay sumuko na sa kanyang sarili. Nakatitig si Hiraya sa tropeo. Ang mga daliri niya'y marahang sinusundan ang nakaukit na pangalan niya roon. Hiraya Alcantara, hindi ilustre, ang pangalan ng isang artist, isang panalo mula sa isang buhay na tila pag-aari na ng ibang tao. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya maisatinig. Bakit? Bakit hindi nito sinabi? Na para bang nabasa ni Sinag ang kanyang isipan, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Umupo ito sa tapat niya. Ang espasyo sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi nasambit sa loob ng maraming taon. Dapat sinabi ko sa'yo noon pa, panimula ni Sinag. Ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Pero natakot ako. Ang pag-amin na yon ay ikinagulat ni Hiraya. Si Sinag, ang pinakamatapang na taong kilala niya, natakot. Nagpatuloy ito. Nang manalo ka, kasabay noon, ang balitang engaged na kayo ni Dante. Nakakita ko kung paano ka nagbago, Hira. Ang saya sa mga mata mo, ang mga pangarap mo para sa magiging pamilya ninyo. Sino ako para guluhin yun? Sino ako para sabihing, teka, may iba ka pang mundo bukod sa kanya. Akala ko iyon na ang magpapasaya sa'yo ng lubusan. Nagsimulang mag-flashback ang isipan ni Sinag at ang mga imahe ay kasing linaw ng kahapon. Nakita niya ang isang mas batang Hiraya nakaupo sa ilalim ng isang puno ng akasya sa kanilang campus. Ang buhok nito ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail at may mga bahid ng uling sa kanyang pisngi. Nakayuko ito sa kanyang sketchpad, ang dila ay bahagyang nakalabas sa pagitan ng kanyang mga labi, isang senyales ng kanyang matinding konsentrasyon. Ang buong mundo sa paligid niya ay naglalaho kapag gumuguhit siya. Nilapitan siya ni Sinag noon. Ano ang obra maestra na naman yan? Tanong niya. Ipinakita sa kanya ni Hiraya ang disenyo, ang perlas ng silangan. Di isang kwintas na ang disenyo ay hango sa mga alon ng dagat na yumayakap sa isang perpektong perlas. Simple, ngunit may kakaibang lakas, may buhay. Balang araw, sabi ni Hiraya sa kanya, ang mga matay nagniningning sa pangarap. Gagawa ako ng sarili kong pangalan. Gagawa ako ng mga alahas na may kwento. Ang pangarap na yon, ang ningning na yon, iyon ang unti-unting namatay nang pumasok si Dante sa eksena. Nakita ni Sinag kung paano napalitan ang mga sketchpad ng mga libro ng resipe, ang mga kasangkapan sa pag-aalahas ng mga listahan ng bisita. Nakita niya kung paano ang artist na si Hiraya Alcantara ay dahan-dahang naging si Mrs. Dante Ilustre. At nasaktan siya para rito, sa isang paraan na hindi niya maintindihan noon. Ang perang napanalunan mo, pagpapatuloy ni Sinag,
Ibinabalik ang kanyang sarili sa kasalukuyan. Ginamit ko bilang puhunan para itayo ang kapihan payapa. Kaya sa paraang teknikal, partner kita sa negosyong ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Palagi kong iniisip na balang araw, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Hinihintay ko lang ang tamang panahon, ang panahon na handa ka ng muling hawakan ang mga pangarap mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. At sa tingin ko, Hira, ito na ang panahong yon. Ang revelasyon ay nagbigay ng bagong liwanag sa lahat ng bagay. Ang kabaitan ni Sinag, ang walang sawang suporta. Hindi lang ito dahil sa pagkakaibigan. Ito ay dahil sa isang utang na loob na matagal na niyang dinadala. Isang paniniwala sa talento ni Hiraya na hindi kailanman nagbago. Sinag, sabi ni Hiraya, ang boses ay basag. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Wala kang kailangang sabihin, sabi ni Sinag. Ang kailangan mo lang gawin ay lumaban. Tumayo si Sinag, ang kanyang kilos ay puno ng bagong enerhiya. Ang paninira na ginawa nila marikit ay masakit, pero hindi ito ang katapusan. Kailangan mo ng mas malaking entablado. Isang lugar kung saan maipapakita mo ang totoo mong galing, hindi sa social media, kundi sa totoong mundo. Pero paano? Tanong ni Hiraya. Sino ang maniniwala sa isang magnanakaw? May mga tao pa ring naniniwala sa katotohanan, sabi ni Sinag. Kinuha niya ang kanyang telepono. May kaibigan ako, si G. Robles. Siya ang head organizer ng Manila Jewels and Gems Expo, ang pinakamalaking jewelry exhibition sa bansa. Matagal ko na siyang kinukulit tungkol sa'yo. Ngayon, meron na akong hindi matatanggihang ebidensya. Naglakad siya papunta sa balkonahe ng apartment. Ang telepono ay nasa kanyang tainga na. Narinig ni Hiraya ang boses niya, matatag at puno ng kumpiyansa. Arthur, si Sinag to. Oo, pare, napatawag ako. Tungkol pa rin sa kaibigan kong designer. Alam ko narinig ko ang mga chismis, pero yun na nga eh. Hawak ko ngayon ang patunay na bago pa man magkaroon ng Marikit Soliman, meron ng Hiraya Alcantara. Oo, isang tropeo. Mula sa National Design Competition 8 years ago, i-email ko sa iyo ang mga litrato. Nakikinig lang si Hiraya. Ang bawat salita ni Sinag ay tila isang sinulid na humihila sa kanya paakyat mula sa madilim na balon kung saan siya nahulog. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Sinag sa loob. Isang ngangiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Pumayag siyang makipagkita sa atin bukas. Anunsyo niya. Pero may kondisyon. Kailangan mong magdala ng isang piraso na magpapatunay na ang galing mo ay hindi tsamba. Isang obra maestra. Ang mga mata nilang dalawa ay sabay na napatingin sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng kalat, naroon ang statement necklace na tinanggihan ni Beatrice Vanguardia. Ang obra maestra na nilikha niya mula sa sakit at pag-asa. Samamantala, sa isang madilim at marangyang silid, nakaupo si Doña Esmeralda sa kanyang silyon, kausap ang isang tao sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Nalaman ko na may binabalak siyang sumali sa Manila Jewels and Gems Expo. Sabi ng matanda, ayokong mangyari yan. Ayokong marinig ang pangalan niya. Ayokong makita ang mukha niya. Isang sandaling katahimikan. Gawin mo ang lahat ng kinakailangan. Pagpapatuloy ni Doña Esmeralda, ang boses ay bumaba na parang isang malamig na bulong. Gusto kong sirain siya nang tuluyan. Ang pagkikita nila ni G. Robles ay naging matagumpay. Nang makita ng veteranong organizer ang tropeo ni Hiraya at higit sa lahat, ang statement necklace na dala niya, nabura ang lahat ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Ang kalidad, ang orihinalidad, ang kaluluwa ng gawa ni Hiraya ay hindi maitatanggi. Binibigyan kita ng isang booth, sabi ni G. Robles, puno ng paghanga. Maliit lang, sa isang sulok, pero ito na ang pagkakataon mo.
Hija, huwag mo itong sayangin. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na, parang isang panaginip. Si Hiraya at Sinag ay nagtrabaho ng walang tigil. Ginamit nila ang natitirang pera mula sa premyo ni Hiraya para bumili ng mga dekalidad na materyales at upahan ang pinakamaliit na booth sa expo. Ang munting apartment ni Hiraya ay naging isang pugad ng pagkamalikhain. Ang sahig ay puno ng mga sketch, ang mesa ay nag-uumapaw sa mga bato at metal. Ang hangin ay puno ng tunog ng pagpukpok, paghinang, at paminsan-minsan ang kanilang sabay na pagtawa. Sa gitna ng pagod at pressure, isang bagay na maganda ang nagsimulang mamuo sa pagitan nilang dalawa. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim. Nagkaroon ng isang kulay na hindi nila napapansin noon. Isang gabi, 2 araw bago ang expo, pareho na silang pagod. Nakaupo sila sa sahig, nakasandal sa sofa, kumakain ng instant noodles mula sa tasa. Ito na ang naging hapunan nila sa loob ng 1 linggo. "Salamat, Sinag," biglang sabi ni Hiraya. Ang boses ay mahina. "Sa lahat-lahat." Tumingin si Sinag sa kanya. Ang ilaw mula sa maliit na lampara ay nagbigay ng malambot na anino sa mukha ni Hiraya na nagpatangos lalo sa kanyang ilong at nagpalalim sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pagod, may isang bagong liwanag sa kanya, isang liwanag na nagmumula sa loob. "Wala yon," sagot ni Sinag. "Matagal ko nang gustong makita kang ngumiti ng ganito, isang nangiting totoo." Nagkatitigan sila, mas matagal kaysa sa nararapat. Ang ingay ng syudad sa labas ay tila naglaho. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahang inilapit ni Sinag ang kanyang kamay at marahang inalis ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa pisngi nito, isang dampi na nagpadala ng kuryente sa kanilang dalawa. Hindi umiwas si Hiraya. Sa halip, bahagya siyang sumandal sa haplos na yon, isang haplos na puno ng pag-aalaga, respeto, at isang damdamin na pareho nilang natatakot pangalanan. Ito na sana ang sandaling iyon. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Sinag. Sinira ang mahikang namamagitan sa kanila. "Hello? Oo, ito na. Sige, bababa na ako." "Ang banner para sa booth," paliwanag ni Sinag. Medyo nailang habang tumatayo. "Kailangan kong kunin sa baba." Tumango si Hiraya, umiiwas ng tingin. "Sige, aayusin ko na lang tong mga huling detalye." Naiwan siyang mag-isa, ang puso ay kumakabog pa rin. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ang init ng dampi ni Sinag ay naroon pa rin. Kinabukasan, ang gabi bago ang expo. Ito na ang huling yugto ng kanilang paghahanda. Ang buong koleksyon, 15 piraso na pinagbuhusan ni Hiraya ng kanyang dugo, pawis at luha, ay nakahanay na sa mga itim na telang lalagyan. Bawat isa ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, mga bituing naghihintay na matuklasan. "Perpekto!" Bulong ni Hiraya, ang mga matay nangingilid sa luha ng pasasalamat. "Perpekto ka," mahinang sagot ni Sinag na nakatayo sa likuran niya. Humarap si Hiraya sa kanya, isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Matulog ka na, Sinag. Masyado ka ng pagod. Ako na ang bahalang magligpit dito. Kailangan natin ng lakas para bukas." Nag-alinlangan si Sinag. "Sigurado ka?" "Oo," sabi ni Hiraya. Tinutulak ito ng pabiro. "Umuwi ka na. Magkita na lang tayo sa Expo Center bukas ng umaga. Maaga ako doon." Sa wakas, pumayag din si Sinag. Sa may pinto, huminto ito. "Hira," sabi niya. "Ano man ang mangyari bukas, tandaan mo, ipinagmamalaki kita." Ang mga salitang yon ay yumakap sa puso ni Hiraya. Pagkaalis ni Sinag, nagsimula siyang mag-ayos. Maingat niyang inilagay ang bawat piraso ng alahas sa kani-kanilang kahon. Dahan-dahan,
na may kasamang pag-iingat at pagmamahal. Ito ang kanyang mga anak, ang kanyang mga pangarap. Dahil sa pagod, sandali siyang umidlip sa sofa, naiwan ang huling 2 kahon sa mesa. Nagising siya sa isang malakas na tunog. Blag. Ang pinto ng kanyang apartment ay sapilitang binuksan, bumangga sa pader. 2 lalaking nakamaskara at nakahudi ang mabilis na pumasok. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya sa takot. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang katawan ay tila na paralisa. Hindi siya pinansin ng mga lalaki. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang bagay lang, ang mesa kung saan naroon ang koleksyon. Sa isang iglap, winasak nila ang lahat. Ibinuhos nila ang laman ng mga kahon, tinapakan ang mga maselang hikaw. Binali ang mga kwintas. Dinurog ng isang martilyo na kinuha mula mismo sa toolkit ni Hiraya ang mga batong pinaghirapan niyang pakinisin. Huwag! Sa wakas ay nakasigaw si Hiraya. Tumatakbo palapit. Ngunit huli na ang lahat. Tinulak siya ng isa sa mga lalaki at bumagsak siya sa sahig. Kinuha nila ang natitirang mga piraso, isinilid sa isang sako at mabilis na tumakbo palabas. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa isang sandali, naroon ang kanyang mga pangarap, kumikinang. Sa susunod, ang natira na lang ay mga basag na piraso, mga durog na bato, mga pilipit na metal. Dahan-dahang gumapang si Hiraya palapit sa mesa. Kinuha niya ang isang piraso ng basag na kwinta. Ang metal ay malamig at wala ng buhay sa kanyang palad. Napatingin siya sa paligid. Ang kanyang munting workshop, ang kanyang kanlungan ay wasak. Ang kanyang mga disenyo, ang kanyang pag-asa ay abo na lang. Bukas na ang expo at wala na siyang maipapakita. Wala na ang lahat. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at sa gitna ng mga durog na pangarap, isang sigaw na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na nilamon ng katahimikan ng gabi. Dito, sa sahig ng kanyang winasak na mundo, naramdaman ni Hiraya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Tila tapos na ang lahat. Walang oras, walang tunog. Tanging ang bigat ng kawalan ang bumabalot kay Hiraya. Nakaupo siya sa sahig, sa gitna ng mga durog na pangarap. Ang kanyang isipan ay isang blangkong pader. Ang sigaw na kumawala sa kanya kanina ay tila umubos sa lahat ng natitira niyang lakas. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon. Ang dilim sa labas ay unti-unti nang nagiging kulay abo. Isang senyales na malapit ng mag-umaga. Ang umaga ng araw na dapat sana'y kanyang tagumpay, ngunit ngayoy naging araw ng kanyang pagluluksa. Biglang bumukas ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito marahas. Pumasok si Sinag. Ang muka'y puno ng pananabik. May dalang 2 tasa ng kape. Hira, gising ka na pala. Ready na para sa malaking araw natin. Natigil siya sa pagsasalita. Napatak ang mga tasa ng kape mula sa kanyang mga kamay. Lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabagabag sa sahig. Ang mainit na likido ay kumalat. Humalo sa mga basag na bato at pilipit na metal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi paniniwala habang tinitingnan ang winasak na silid at pagkatapos ay kay Hiraya na nakaupo sa gitna ng lahat ng ito. Walang buhay, walang emosyon. Diyos ko, Hira. Bulong ni Sinag, tumakbo palapit sa kanya. Lumuhod ito sa harap niya. Ang mga kamay ay nanginginig. Anong nangyari dito? Sinaktan ka ba nila? Okay ka lang ba? Tumingin si Hiraya sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila tumatagos lang. Wala na, Sinag, sabi niya sa isang boses na basag at walang buhay. Wala na ang lahat. Panalo na sila. Hindi Hira. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Sinag. Hinawakan ang kanyang mga balikat na para bang sinusubukang yugyugin pabalik ang kaluluwa
sa kanyang katawan. Tumawag tayo ng pulis. Kailangan nating... Para ano? Putol ni Hiraya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Para imbestigahan nila ang mga ilustre, walang mangyayari, Sinag. Alam natin pareho yan. Sila ang batas. Hinawakan ni Sinag ang kanyang mukha. Pilit na pinapaharap sa kanya. Hira, makinig ka sa akin. Huwag kang susuko. Hindi pa ito tapos. Tapos na, sigaw ni Hiraya. At sa wakas, bumalik ang emosyon sa kanyang mga mata. Isang nag-uumapaw na desperasyon. Tingnan mo ang paligid mo, Sinag. Ano pa ang ipaglalaban ko? Abo na lang ang lahat. Sa gitna ng pag-uusap nila, napako ang tingin ni Sinag sa isang bagay. Isang bagay na hindi nagalaw. Ang malaking statement necklace, ang obra maestra ni Hiraya, ay nakasabit pa rin sa isang bust form, sa isang sulok, tila isang reyna na nakatingin sa kanyang nasirang kaharian. Nilagpasan ito ng mga magnanakaw marahil sa pag-aakalang isa lang itong display piece dahil sa laki nito. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa kanilang mga araw sa kolehiyo. Isang ugali ni Hiraya na palagi niyang napapansin. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. Teka, sabi niya. Ang boses ay mabilis at puno ng pag-asa. May naalala ako. Tumingin siya kay Hiraya. Palagi mong ginagawa ito dati. Kapag may exhibit tayo o final project, palagi kang may isang secret weapon. Isang piraso na hindi mo ipinapakita kahit kanino. Kahit sa akin, isang piraso na tinatapos mo sa huling sandali at itinatago mo sa isang ligtas na lugar. Ang masterpiece mo. Ginawa mo ba ulit yun ngayon? Tumingin si Hiraya sa kanya, naguguluhan. Ang kanyang isipan ay masyadong abala sa sakit para alalahanin ang mga lumang ugali. Ngunit hindi sumuko si Sinag. Isipin mo, Hira. Isipin mong mabuti. Sa sobrang abala mo, sa 15 piraso, imposible na hindi ka gumawa ng isa pa para lang sa sarili mo. Isang piraso na kumakatawan sa lahat ng pinaglalaban mo. Saan mo itinago? Ang mga salita ni Sinag ay tila isang sinulid na humila sa isipan ni Hiraya pabalik sa nakaraan. Ang kanyang masterpiece protocol. Isang lihim na ritual na palagi niyang ginagawa. Isang paraan para protektahan ang pinakapersonal niyang likha mula sa pressure at opinyon ng iba bago ito matapos. At bigla, naaalala na niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lumang baul na nasa sulok ng kanyang silid. Ang parehong baul kung saan niya hinanap ang nawawalang sketchpad. Naglakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay mabigat sa pag-aalinlangan at pananabik. Si Sinag ay nasa likod lang niya, hindi humihinga. Lumuhod si Hiraya at binuksan ang baul. Sa ibabaw, nandoon pa rin ang mga lumang libro at litrato na nagkalat niya noon. Ngunit may isang sikretong kompartimento sa ilalim nito. Isang bagay na siya lang ang nakakaalam. Nanginginig niyang binuksan iyon. At naroon, nakahimlay sa isang piraso ng pulang pilus, isang kwintas. Hindi ito kasing laki o kasing gara ng statement necklace na para sa expo. Ito ay mas maliit, mas personal, ngunit mas makapangyarihan. Ito ay gawa sa pilak na hinugis na parang mga pakpak ng isang ibon na handa ng lumipad. At sa gitna, sa halip na isang malaking bato, may isang kumpol ng maliliit at magkakaibang mga birthstones. Ang birthstone niya ng kanyang ina, ng kanyang lola. Isang simbolo ng lakas ng mga kababaihan sa kanyang pamilya. Isang paalala kung saan siya tunay na nagmula. Marahan niya itong inangat sa ilalim ng unang sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Ang kwintas ay kumislap. Tila may sariling buhay. Tinawag niya itong paglaya. Freedom.
Sinagi. Bulong ni Hiraya, ipinapakita ito sa kanya. Napanganga si Sinag. Ang ganda ng kwintas ay nakakabighani. Ito ang pinakamagandang gawa ni Hiraya na nakita niya. Ito ang kwento niya. Ito ang kanyang kaluluwa. Isinalin sa metal at bato. Humarap si Hiraya kay Sinag. Ang mga mata ay hindi na blangko. Ang apoy ay bumalik na. Isang apoy na mas maliwanag at mas matindi kaysa dati. Hindi pa ako tapos. Sabi niya, ang boses ay hindi na basag, kundi buo at matatag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang oras. Mayroon pa siyang 3 oras bago magsimula ang expo. 1 piraso, sabi ni Hiraya, habang maingat na inilalagay ang kwintas na paglaya sa isang maliit na kahon. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na hindi matitinag. 1 piraso lang ang kailangan ko. Pupunta ako doon. Ang Manila Jewels and Gems Expo ay isang dagat ng kislap at karangyaan. Ang mga naglalakihang chandelier, ang mga mamahaling alpombra, ang mga taong nakabihis ng kanilang pinakamagagarang damit. Lahat ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at yaman. Sa pinakasentro ng lahat, ang booth ni Marikit Soliman, ang pinakamalaki at pinakamaliwanag. Ito ay isang maningning na dambana para sa kanyang sarili. Ang kanyang malaking larawan ay nasa lahat ng dako, nakangiti na parang isang reyna. Siya mismo ay naroon, napapaligiran ng mga mamamahayag at mga mayayamang kliyente. Suot ang isa sa kanyang mga orihinal na disenyo. Sa tabi niya, nakatayo si Dante Ilustre. Ang braso ay nakaakbay sa kanya. Isang larawan ng suporta at pagmamalaki. Sila ang power couple, ang sentro ng atensyon. Sa isang malayong sulok, malapit sa isang fire exit, naroon ang pinakamaliit na booth. Isang simpleng itim na mesa, isang itim na backdrop, at isang pangalan, Hiraya Alcantara. Walang palamuti, walang alahas, walang tao. Nakita ito ni Marikit at Dante. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanilang mga labi. Akala ko ba magpapakitang gilas siya? Bulong ni Marikit kay Dante. Sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Mukhang naubusan na yata ng inspirasyon. Nagtawanan ng ilang nakarinig. Ang kanilang tagumpay ay kumpleto na. Ngunit bigla, ang lahat ng atensyon ay napunta sa entrance ng hall. Pumasok si Hiraya. Hindi siya nakayuko. Hindi siya mukhang talunan. Nakasuot siya ng parehong simpleng itim na bestida mula sa bar. Ngunit ngayon, mayroon itong ibang dating. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kalmadong determinasyon. Naglalakad siya na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iisang direksyon, ang entablado. Sa kanyang kanang kamay, dala niya ang isang maliit at eleganteng kahon na gawa sa kahoy. Ang bulungan ay nagsimulang kumalat. Sino yan? Siya yung asawa ni Dante Ilustre. Di ba siya yung nangongopya raw ng disenyo kay Marikit? Hindi niya pinansin ang mga ito. Dire-diretso siyang umakyat sa entablado, kung saan nakatakdang magsalita ang mga featured designers. Ang MC, na nagulat sa kanyang biglaang pag-akyat, ay sinubukang pigilan siya. Excuse me, ma'am, for featured designers only po ang... Ngunit kinuha ni Hiraya ang mikropono mula sa stand, bago pa man ito mapigilan. Isang matinis na feedback ang umalingaw-ngaw sa buong hall, na nagpatahimik sa lahat. Lahat ng mata ay nasa kanya. Si Dante at Marikit ay nakatayo na. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkalito. Si Doña Esmeralda, na nanonood mula sa isang VIP lounge sa itaas, ay napahigpit ang hawak sa kanyang kopita. Huminga ng malalim si Hiraya. Tumingin siya sa mga mukha ng daan-daang tao sa kanyang harapan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ang pangalan ko ay Hiraya Alcantara at nandito ako ngayong gabi. Hindi para magbenta ng alahas, kundi para ibahagi ang isang kwento.
Ikinwento niya ang lahat, hindi sa paraang puno ng hinanakit, kundi sa paraang simple at makatotohanan. Ikinwento niya ang tungkol sa isang batang babae na nangangarap maging isang alagad ng sining, ang kanyang 7 taong pagsasama sa isang makapangyarihang pamilya, ang unti-unting pagkamatay ng kanyang mga pangarap. Sa loob ng 7 taon, pagpapatuloy niya, itinago ko ang aking talento. Ibinigay ko ang lahat sa aking asawa, sa kanyang pamilya. Naniwala akong sapat na yon, ngunit nagkamali ako. Tumingin siya ng diretso sa gawin ni Dante at Marikit. May mga tao na hindi kontento sa pagkuha ng iyong oras at pagmamahal. Minsan, gusto rin nilang kunin ang iyong kaluluwa. Itinaas niya ang kanyang telepono. Nitong mga nakaraang linggo, inakusahan ako ng pagnanakaw. Isang kasalanan na hinding-hindi ko gagawin. Ngayong gabi, hahayaan kong ang katotohanan mismo ang magpaliwanag. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Dante na na-record mula sa bar ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malinaw at hindi maikakaila. Okay, fine. Oo, kinuha ko. At ibinigay ko kay Marikit. So what? Dahil nasasayang lang sa'yo. Si Marikit, alam niya kung paano gawing pera ang sining. Mas magaling siya sa'yo, Hiraya. Mas matalino. Mas may ambisyon. Kaya siya ang pinili ko. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga manonood. Ang lahat ng kamera at telepono ay ngayon nakatutok kina Dante at Marikit. Ang mukha ni Dante ay namutla na parang papel. Si Marikit naman ay tila isang estatwang hindi makagalaw. Ang kanyang ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Hindi pa tapos si Hiraya. Maingat niyang binuksan ang kahoy na kahon. Ito, sabi niya, inilalabas ang kwintas na paglaya. Itinaas niya ito. Ang kwintas ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Ang disenyo nito, ang mga pakpak, ang mga birthstones ay may kakaibang kapangyarihan. Isang kagandahan na hindi maikukumpara sa alinman sa mga makikinang ngunit walang buhay na alahas sa booth ni Marikit. Ito po ang paglaya, sabi ni Hiraya. Ang boses ay naglalaman ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang bawat piraso nito ay ginawa mula sa sakit, katatagan, at pag-asang muling mabuhay. Hindi ito produkto ng isang business plan. Hindi ito marketable o profitable. Tumingin siya sa madla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa mga luhang hindi na niya pinigilan. Ngunit ito ay mga luha ng tagumpay. Ito ay hindi isang alahas. Ito ang aking kaluluwa. At ang kaluluwa ko ay hindi na kailanman mananakaw ni numan. Isang sandaling katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, isang tao mula sa likod ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang buong hall ay umalingaw-ngaw sa isang malakas, dumadagundong na palakpakan. Hindi ito palakpak para sa isang alahas. Ito ay palakpak para sa katapangan, para sa katotohanan, para sa isang babaeng muling natagpuan ang kanyang sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Hiraya si Sinag, nakatayo malapit sa entablado. Ang mga mata ay puno ng luha at isang nangiting puno ng pagmamalaki. Nagtama ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, alam ni Hiraya na anuman ang mangyari, pagkatapos nito, magiging maayos na ang lahat. Ang palakpakan sa Expo Hall ay parang martilyo ng isang hukom, naghahatid ng pinal na sentensya sa pangalan ng mga ilustre. Para kay Dante, ang bawat palakpak ay isang sampal, isang insulto, isang pako sa kabaong ng kanyang kahambugan. Habang si Hiraya ay dinudumog ng mga taong bumabati sa kanya, mabilis na hinila ni Dante si Marikit papalabas ng hall, papalayo sa daan-daang mga kamerang tila mga baril na nakatutok sa kanila. Anong gagawin natin, Dante? Umiiyak na tanong ni Marikit sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mamahaling makeup ay kumakalat na sa kanyang mukha. Tapos na ako.
Tapos na ang karir ko. Tumahimik ka! Sigaw ni Dante. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya si Marikit hindi bilang isang magandang tropeo, kundi bilang isang desperadang kasabwat. Ang kanyang mga luha ay hindi nakakaawa, kundi nakakairita. Pagdating sa kanyang opisina sa Illustre Holdings, hindi pa man siya nakakababa ng sasakyan. Ang kanyang telepono ay nagsimula ng mag-ingay na parang isang alarma. Mga tawag mula sa kanyang board members, mga text mula sa galit na mga investor, mga email mula sa mga partner na nagbabantang aatras sa kanilang mga kasunduan. Ang iskandalo ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang hashtag na Hiraya Paglaya ay nagtitrend. Ang video ng kanyang speech at ang audio recording ng pag-amin ni Dante ay inuulit-ulit sa bawat news website at blog. Ang Illustre Holdings, isang pangalan na simbolo ng integridad at kapangyarihan, ay ngayoy simbolo ng panloloko at pang-aapi. Pumasok si Dante sa kanyang malawak na opisina. Ang katahimikan dito ay nakakabingi. Mula sa kanyang bintana, sa 50th floor, tanaw niya ang buong lungsod ng diwa. Isang kaharian na minana niya, isang kaharian na ngayon ay guguhos sa kanyang harapan. Biglang tumunog ng malakas ang kanyang landline. Isang tawag na hindi niya maaring baliwalain. Ang kanyang ina. Dante! Ang sigaw ni Doña Esmeralda sa kabilang linya ay hindi na malamig at kontrolado. Ito ay puno ng galit na hindi pa naririnig ni Dante kailanman. Anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat. Ang pangalan na pinaghihirapan ng iyong ama, ng iyong lolo, ginawa mong basura sa loob lang ng isang gabi. Ma, I can fix this. Sinubukang ipaliwanag ni Dante. Huwag mo akong matawag-tawag na ma. Putol ng kanyang ina. Pinahiya mo ako. Pinahiya mo ang buong pamilya dahil sa isang hangal na babae at sa iyong katangahan. Sa likod ng galit ni Doña Esmeralda, narinig ni Dante ang isang bagay na mas malala pa. Takot. Ang takot ng isang taong malapit nang mawalan ng lahat ng kanyang pinahahalagahan. Nang sumunod na umaga, ang pinakamasamang balita ay dumating. Pagbukas ng stock market, ang presyo ng mga shares ng Illustre Holdings ay bumagsak ng 40% sa loob lamang ng unang oras. Milyon-milyon, bilyon-bilyon ang nawawalang parang bula. Dumating si Marikit sa kanyang opisina, ang mga matay namumugto. Dante, kailangan mong gawin ang isang bagay. Pagmamakaawa niya, maglabas ka ng statement, sabihin mong kasinungalingan ang lahat na in-edit ang audio. Tumingin si Dante sa kanya, ang mukha ay pagod at walang emosyon. Para ano, Marikit? Para lalo tayong magmukhang sinungaling? Kung babagsak ako, isasama kita, banta ni Marikit. Ngumiti si Dante, isang nangiting mapait at puno ng pagkatalo. Sa tingin mo, may sasabagsakin ka pa ba? Tanong niya. Bagsak na tayo, bagsak na ako. Sa loob ng isang linggo, ang imperyong itinayo ng 3 henerasyon ay gumuho. Nagbitiw ang mga board members, inatras ng mga bangko ang kanilang mga pautang. Ang mga kasosyo ay naging mga katunggali. Ang Illustre Holdings ay nasa bingit ng pagkalugi. Isang hapon, nakaupo si Dante sa kanyang opisina na halos wala ng laman. Ang mga mamahaling painting ay tinanggal na sa dingding. Ang mga antigong kasangkapan ay nakatakip na ng puting tela. Tinitingnan niya ang isang bagay sa kanyang mesa. Ang annulment papers na pirmado ni Hiraya. Ang parehong papeles na minsan niyang tinawanan at itinapon na parang basura. Naaalala niya ang mga huling salita ni Hiraya. Tapos na ako. Noon, inakala niyang iyon ay isang banta ng isang mahinang babae. Ngayon, naiintindihan na niya. Iyon ay hindi isang banta. Iyon ay isang pangako. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa kabilang kalye, nakita niya ang isang malaking billboard.
Hindi na ito ang mukha ni Marikit na nag-e-endorso ng kanyang mga alahas. Sa halip, ito ay isang simpleng anunsyo. Mga hiyas ni Hiria, opening soon. Opening. Sa sandaling iyon, walang galit o inggit sa puso ni Dante. Ang tanging naroon ay isang malawak at malalim na pagsisisi. Isang realisasyon na huli na ang lahat. May kumatok sa kanyang pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya. Dala ang isang maliit na package. "Pinabibigay po, sir," sabi nito, at mabilis na umalis. Binuksan ni Dante ang kahon. Sa loob, nakalagay ang Montblanc pen na ibinigay niya kay Hiraya noong kanilang unang anibersaryo. Ang panulat na ginamit nito para pirmahan ang kanilang katapusan. May kasama itong isang maliit na note, isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. "Pirirmahan mo na ang natitira. Palayain mo na tayong dalawa." Hinawakan ni Dante ang pluma. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila mas mabigat kaysa dati. Kinuha niya ang annulment papers at sa ilalim ng pangalan ni Hiraya Alcantara. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang isulat ang katotohanan. 6 na buwan ang lumipas. Ang init ng tag-araw ay nagbigay daan sa malamig na simoy ng hangin na hudyat ng Kapaskuhan sa isang mataong kalye sa lungsod ng Diwa, kung saan dati mga international brands lang ang nakikita. Isang bagong tindahan ang nagbukas. Ang pangalan sa itaas ng pinto, na nakasulat sa eleganteng silver na letra, ay simple lang, Hiraya. Sa loob, ang tindahan ay maliwanag at maaliwalas. Hindi ito magarbo, ngunit bawat detalye, mula sa mga display case na gawa sa kahoy hanggang sa mga sariwang bulaklak sa bawat sulok, ay nagpapakita ng init at pagmamahal. Ang mga alahas na nakadisplay ay hindi lang basta mga produkto. Ang mga ito ay mga kwento. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Hiraya. Hindi na siya nakasuot ng itim. Ang suot niya ay isang puting bestida na umaagos sa bawat galaw niya. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Lumalapit siya sa kanyang mga customer. Kinakamusta sila at ikinukwento ang inspirasyon sa likod ng bawat piraso. "Ito pong hikaw na ito," paliwanag niya sa isang customer na may edad na, "ay tinawag kong amihan. Hango po sa malamig na hangin na nagpapaalala sa atin na pagkatapos ng bawat mainit na panahon, palaging may darating na ginhawa." Ngumiti ang customer at sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang pag-unawa at paghanga. Abala siya sa pag-aasikaso nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng kampanilya sa pinto. Napatingin siya at nakita si Sinag. May dala itong 2 tasa ng kape mula sa Kapihan Payapa na ngayon ay may maliit na sangay na sa loob mismo ng tindahan ni Hiraya. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong. Ngunit para kay Hiraya, siya ang pinakagwapong lalaki sa silid. Ngumiti si Sinag. "Coffee break, boss?" biro niya. Tumawa si Hiraya. "Salamat." Lumapit ito sa kanya at iniabot ang isang tasa. Ang kanilang mga daliri ay nagdampi. Isang simpleng haplos na nagpadala ng pamilyar na init sa kanilang dalawa. Sabay silang tumayo sa tabi ng malaking bintana ng tindahan. Pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Ang ilan ay tumitigil para tingnan ang display. Ang mga muka ay puno ng pagkamangha. "Hindi pa rin ako makapaniwala," bulong ni Hiraya habang humihigop ng kape. Parang panaginip." "Hindi ito panaginip, Hira," sabi ni Sinag. Ang tingin ay nasa kanya. "Ito ay katotohanan. Isang katotohanang ikaw mismo ang lumikha." Pagkatapos ng expo, bumuhos ang mga oportunidad para kay Hiraya. Ngunit tinanggihan niya ang mga alok mula sa malalaking korporasyon. Pinili niyang magsimula sa maliit, sa sarili niyang paraan, gamit ang sarili niyang pangalan. Ang pera mula sa premyo at ang kita mula sa mga unang benta ay ang naging puhunan niya. Ang Illustre Holdings, sa kabilang banda, ay naibenta sa isang foreign company sa mas mababang halaga. Si Doña Esmeralda ay nagretiro na sa publiko. Si Marikit ay nawala na lang na parang bula. At si Dante,
Narinig ni Hiraya na nilisan nito ang bansa. Naghahanap ng bagong simula sa ibang lugar. Pirmado na ang kanilang annulment. Sila ay tunay ng malaya. Hindi nagtagal. Naging tahimik ang tindahan. Ang mga huling customer ay umalis na. Dala ang kanilang mga mumunting kahon na naglalaman ng mga pangarap. Naiwan silang dalawa ni Sinag habang ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimula ng kumislap sa papalubog na araw. "Salamat, Sinag," sabi ni Hiraya, humaharap sa kanya. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka." Ngumiti si Sinag. "Siguro nga, pero hindi mo rin ito magagawa kung hindi ka lumaban. Ako lang ang nagbigay ng unang tulak, Hira. Ikaw ang lumipad." Sa sandaling iyon, sa pagitan nila, wala nang mga salitang kailangan. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Isang pag-uusap na puno ng pasasalamat, paghanga, at isang pag-ibig na hinubog ng pagsubok at pinatibay ng panahon. Dahan-dahan, inilapit ni Sinag ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Hiraya. Hindi tulad ng dati na isang aksidente, ngayon. Ito ay may intensyon, isang pangako. Hinigpitan ni Hiraya ang hawak dito. Hindi na niya hinahanap ang isang walang hanggan na nakasulat sa isang piraso ng alahas. Natagpuan niya ang isang bagay na mas totoo. Isang bagong simula. Isang kapayapaan. Isang pagmamahal na hindi nang aangkin, kundi nagpapalaya. Tumingin si Hiraya kay Sinag, ang kanyang puso ay puno. Hindi ng sakit ng nakaraan, kundi ng kagalakan ng kasalukuyan at ng pag-asa para sa hinaharap. "Tara," sabi niya, "uwi na tayo." Ang salitang tayo ay lumabas ng natural, na para bang yun na ang pinakatamang salita sa buong mundo. At habang sabay silang naglalakad palabas ng tindahan, patungo sa isang bagong kabanata, alam ni Hiraya na sa wakas, tunay na siyang nakauwi. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya sa kanyang Ang Huling Pirma. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkadapa. Ipinakita sa atin ni Hiraya na ang pinakamasakit na pagtataksil ay maaaring maging simula ng pinakamagandang paglaya. At ang pagmamahal sa sarili, ang pinakaunang hakbang patungo sa paghahanap ng tunay at tapat na pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Hiraya. Ang inyong mga komento at reaksyon ay nagbibigay buhay sa aming channel. Kaya't huwag po kayong mag-atubiling i-share sa amin kung ano ang inyong naramdaman. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.